sugso kining maong tulumanon. What the Bible says. What the Bible says. Magig-uban kaninyo si Pastor Ruben Eramis dinhi sa Hingog City ug ania ang inyong magwawali. You would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Sa ngalan sa ito ang radio broadcast consultant si Dr. Ronnie Guapo Maniwan. Inyong ubos nga sa o sa ato sad nga station manager si Ma'am Heri Rodriguez de Lara. Ato sad nga piloto karon si Sir DJ Ken. Inyong ubos nga sa o ilain. Pastor Ruben Eramis magikuyo kaninyo nining usa ka tak nga tulumanon ang What the Bible Says. Dinhi sa 92.9 Radio Lampornas. Kumusta? Sabado, Pizza 19, bulan sa Oktubre 2024. Pas kayo mga igala ang atong mga adlaw nga mi dagan oy. Mayong pagtan-aw dia karon sa Camiguin Island. Atong higala karon mga higala si Igsoon Jojo Cuerdo. Kumusta Igsoon? Live ta karon sa Facebook. O makita po na unya ninyo ning atong live broadcast karon dito sa atong channel sa YouTube ang Temple Baptist Philippines. Atong gipangumusta ang atong mga kahigalaan dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kumusta? Gikan sa magsaysay padulong sa Balingasag ang permirong distrito dinhi sa Misamis Oriental. Permiro ba ng distrito? Okay. First distrito. Mura man na matud pa ni Jojo Cuerdo. Good afternoon, Pastor. God bless. Yes. Kumusta ang taga-Camiguin? Okay, so primerong distrito Magsaysay to Balingasag. Kaya ang ikaduhang distrito mga higala dito na po magsugo sa Opol padulong dito sa Lugait. So dire sa first district mga kaibigan, kumusta ang atong mga nagkalain-lain nga mga tawag na itong tigpaminaw dinhi sa sulod sa probinsya sa Misamis Oriental. O bisan pa sa Camiguin Island, bisan pa diha sa Claveria. Kumusta? Ato nga panghinaot nga kamo naa sa maayong kaimtang sa inyong mga panglawas. Niini nga atong panagkuyog sa ikatulong Sabado sa bulan sa Oktubre. Pizza 19 mga higala ug mga adlawng Domingo kuanan ni pizza 20 na mga higala. Pangumusta nato atong tigpaminaw diha sa Barangay Ujungan, diha sa Pangasinan, dinhi sa Anakan, bisan pa dinhi sa sentrong bahin Hingog City, padulong diha sa Libon, tong mga kauban diha sa ato ang fellowship. Diha pud mga higala dinhi sa Agayayan padulong ato sa Medina. Matod pa dinhi isa man si Pastor Ruben Anghoy from Sindangan. Okay, kauban gyapon nato siya karon mga higala. Sa Baptist gyapon dito sa Sindangan. May hapon diha ninyo. Okay, so saltanan nato nga mga listener dinhi sa ato ang lugar. Partikularmente din sa Hingog City, tanan nato nga mga establishmento nga naka-tune in din sa 92.9 maayong hapon ninyong tanan, no? Diha sa nagkalain-lain nga mga departamento, mga tindahan, mga panimalay diha sa kabukiran Kipuntos padulong diri sa
kainlagan, no? Kusog atong signal dia 5x5 ang atong signal dia mga higala. O nga bisan pa sa kung pinalagang asawa karon nga naa sa iyahang nasa panimalay maayong hapon dia. Okay, sa di pa ta matusunahan, milabay na ang oras mga higala, alas 4:03 na dinato sa yangon atong panahon. Doon na tayo minsay sa awit nga ato sang ipalusot ni mga gutloa sa atong panagkuyog mga higala dinhi sa What the Bible Says. Ato sa ning ipalusot ning usa ka minsay sa awit para kaninyo. Team song nato sa atong programa ang team What the Bible Says. Matud pa dinhi. Ay salamat po ta ni Sister Leah Salomon Kamanian. No, naka-tune in gyapon siya, nakakita gyapon siya sa tong live garon. Maayong hapon niya ninyong tanan mga kaigsuonan sa Ginoo. Okay, sa patamatusunahan atong ipalusot sa ning minsay sa awit alang sa tong panagkuyog ni ining atong programa mga higala. Alang ninyo ni. I will build my church, the gates of hell will not prevail. Time sa dunay mensahe karon nga atong nakita din from Brian Cayley. Matud pa niya, "Hi Pastor, good AM." Matud pa na streaming live from Dubai. Thank you for the show. Okay, thank you so much, Brother Brian Cayley from Dubai. Amo ni nakaayo lagi sa internet mga higala. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times, with diseases and the persecutions were so great, but even death did no threat. Christians had withstood the test of faith. Despite of that cruel and dark ages, the light of truth shone with clear brightness. They held on to the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appeared, they're claiming to be God's true church. But we believe with our hearts, there's no place for debate or for research, because the word of God is sure, His authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Baptist faith, this is our faith, that Jesus saves, and there's no
by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. Okay, dito na atong mga watcher karon from Netherlands, no? Si atong tanahon si Cristina Cortez Hiramis. Matod pa niya from Netherlands. Okay, thank you so much for our what we call our viewers from Netherlands. All right. Kuya uning atong broadcast mga igala kay tibuo kalibutan ni. Ako ning paryente, no? Paryente na to ni. Kay kini magong Hiramis ug Iramis maora man ay mga igala. Atong tagaan og big hands ang ato karon nga mga tawag nato mga viewers. Alang sa to mga viewers karon, watcher mga kaibigan. Live ta karon mga igala sa Facebook. O unya makita po ninyo ang atong video dinhi sa atong gitawag nato mga igala o kanang YouTube channel nato mga kaibigan. Ako right, Alang sa itong mga subscriber karon sa YouTube nato, kumusta mong tanan? Welcome kamo din sa itong programang What the Bible Says. O nga sa tanan usad nato nga mga igala din sa atong Facebook account from Netherlands, no? Ato ning parinti mga igala, way pabor ni. Salamat sa atong mga viewers karon. Ato ning gituyo mga igala nga matagaan nato gyud pagtagad ang ato ang mga subscriber o ato usad nga mga viewers mga kaigalaan. Ako pong asawa, matod pa din Yes, matod pa niya. Yes. Yes po, pastor. Time sa ako ni parente. Relative niyo po nawa manoon mga igala na murag naigamay diferensya murag hina ang koneksyon nato karon. Pero sige lang. Balik ra ni ron. Matod pa niya. Yes. Relative niyo po.
ang asawa ko. Mindanao po. Hiramis. Okay. Yeah. Ang kini si Christina, iyang ba na hiramis di ay? So, tuan na sila sa Netherlands karon. Ako pong asawa, nagtanaw po. Salamat po. Yay. So, makita po ninyo sa YouTube niya. So, ato ng nitong broadcast mga higala, ato gining ipakita ninyo sa social media. Kay tininood ni mga higala, di ningon tiaw-tiaw lang. O sani ka tinod-anay nga serbisyo. O na nga kuyog kita din mga higala. Sa Facebook pod, ang atong mga I love to listen like this po. Okay. Nag-aagbigyan sa atong relative si Christina Hiramis from Netherlands. Paka na to ni mga higala. Salamat ta mga higala. Nining orasa, ikatulong Sabado sa bulan sa Oktubre 2024. Adlaw nga Sabado. Pizza 19 mga higala. Ato gin paningkamutan nga magkuyog-kuyog kita din he. Para nga doon na kita mga pagtulon-an nga atong makuha nga makahatag kanato og dugang nga kanabang si tawagin ana kainiton no sa ato ang espirituhanon nga bahin mga kaibigan. Matod pa niya. Matod pa din eh. Patay na po ang asawa ko po, Pastor Franklin Hiramis. Okay. Mau ba? Sige. So, condolence. Patay na di ang yahang koan. Akong parinte. Pero sige lang. Ana magining kinabuhi manggod. Kuha magini kining gitawag nato ni mga higala o hinulaman nga kinabuhi. Muna nga di gid pwede nga sayangon ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, no? At tumiaging Martes, Friday o Martes mga higala, naimo kitang speaker sa mga provisioner, no? Provisioner o mga parolado from Sugbungkogon padulong diri sa Magsaysay. So kita ang gitagaan o katungod sa tag-opisina nga may mong speaker sa TCO Therapeutic Community o ang atong topic nga gidala about sa gitawag o love, responsible love and concern. Muna nga ato yung gitagaan o dako gyud kaayong pagtagad ang kinabuhi mga higala. Okay, so di pa ta matusunahan mga ampo sa ta. Heavenly Father Elohim Adonai Uyawi, we thank you for another Saturday afternoon to continue to spread out the gospel through the influence of camera. Bless them, Father, as we go on. Continue to anoint your servants. I hope and pray, Lord, that the Holy Spirit is working us during our preaching through the media. Bless us, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Now, nining oras sa mga higala, atong gisgutan ang pila na ka Sabado, mahitungod aning gitawag nato mga higala o kanang unsay kalainan sa religion o sa tawag nato sa simbahan. No, ako nang gi-explain ninyo sa makadaghan kay diri sa atong nasod nga Pilipinhon, kining simbahan or church o kining religion giusa ni muna bisag pangutan-on nimo ning imong mga silingan, mangutan na unsay imong religion.
Unsay imong religion? Mo nay kasagaran nga madunggan gid nato. Pero sumala sa atong makuting pagtuon mga higala sa Biblia, ang religion mas una siya nga natukod. Kay ang religion mga higala kini usa ka paningkamot sa tao, gikan man ni sa Latin word nga rehilyo, nga re is reconnect o tie up again, unya ang leryo is bound again, no? Usa ka inisyatibo nga pamaagi sa tao nga gihimo niya para pagbalik daw dito sa Ginoo. So kini nga word mga higala nga religion didto ni sa New Testament gibalik-balik ni siya pagyaw-yaw. Dunara ni sa entire New Testament, dunara 5 ka pulong ang 5 ka bersikulo nga gibalik-balik ang religion. Religion. So, ang religion makita na to ni sa Old Testament panahon sa nahuman ang lunop. Ang pagkahuman sa lunop, midaghan na po ang tao, mihawa si Noah sa arka. O niya, kung imong tan-awon sa Genesis chapter 11, hingdaghan na po ang tao, o ang nahitabo niya, gisugo sa Ginoo si Nimrod, nga mo scattered abroad sila sa tibuok kalibutan. Kaya ito nga time, dunalay lugar sa kalibutan nga nagtapok ang mga tao. O niya, ang Ginoo nagsugo nga mo scattered abroad sila, ilang puno ng kalibutan, mukatag sila. Pero wala na buhatan ni Nimrod. Kung imo nang basahon ang Genesis chapter 11 after sa lunop, mga kaibigan, kung imong tan-awon ang istorya, ang gibuhat ni Nimrod, gitapok niya ang mga tao o wala sila nagtuman sa sugo sa Dios nga mukatag tibuok kalibutan. Ang ilang gibuhat, naghimo sila taas kaayo nga building nga musangko sa langit, kay gusto nilang sakaon ang langit, pinaagi silang kaugalingon paningkamot. Pero mangutana ka, nganong naghimo man sila og taas kayong tower? Unsa may tumong nila? Una, ilang sakaon ang langit, pinaagi silang kaugalingong paningkamot. Ikaduha, nagtukod sila og taas kayong tower para nga kung magluno og usab, doon na sila'y kasakaan, dili sila lumos. Muna yung purpose mga higala, ngano nga si Nimrod wala mituman sa sugo sa Dios, nga bisan og nahibalo sila nga nag-ingon ang Ginoo ngadto ni Noah nga wala nay lunop nga mahitabo, mo bitan nang naay bangaw, naay rainbow. Kay maunay pakigsaad ganto ni Noah nga ngadto sa Dios nga dili na niya palunupan ang kalibutan sama sa nahitabo sa maong panahon. Pero pag naghanas mga tao, ang tao dili gud gusto mamatay, mo na nga ang nahitabo nila, gitapok ni Nimrod ang mga tao. Pag-ingon sa Ginoo nga, sige, magkuan na ta, magkatag ta sa kalibutan, kay mo'y gisulti ni Elohim, ni Adonai o Yahweh. Pero wala mituman si Nimrod. Iyan noong gitapok ang mga tao, og naghimo sila taas kaayo nga building nga musangko sa langit. Kay kung magluno pananglitan, anha sila musaka tanan. Muna'y purpose, pag-save sa ilang kaugalingon. So muna mga higala ang hulagway sa gitawag og religion, nga paningkamot sa tao para pagluwas sa iyahang kinabuhi. Pero kung imong tan-awon ang mao nga building, giguba tos Ginoo ang ilang sinultihan. Kung imo nang basahon ang Genesis chapter 11 padulong sa unahan, chapter 11 1 to preceding verses, makita nimo diha ang gitawag nato mga higala og nahitabo nila nga mi-scattered sila, nagkatag sila, pero kay di naman naundang ang construction sa maong building tungod lagi kay kining di na sila magkasinabot kay gi-divide sa Ginoo ang mga pinulungan.
So muna mga higala ang hulagway sa religion. Ang religion, paningkamot sa tao para pagluwas sa iyang kalag. Mabitaw na ron tanang relihiyon. Kaya mong tanawon karon, pangutanon nimo sila unsay paagi sa kaluwasan, moingon sila nga magpamembro sa ilang sekta. Mauni ang makaluwas. That is a mindset sa gitawag religion, mga higala. Usana sa prinsipyo sa religion nga hinimo sa tao. So balikon nako mga higala, si Kristo wala siya mogamit og religion, kay kini magong religion mga higala sa Griego gitawag man ni siya og triskos or triskos, nga ang buti pasabot na ni human ceremony, ceremonial created by human, mga pamaagi sa tao para pagluwas. Pero ang iglesia mga higala o simbahan sa Binisaya o sa English gitawag sa church o niya sa kining sa Griego ecclesia, si Kristo ray nagtukod niya na. Munang mingon siya nga, Peter, upon this rock I will build my church, the gate of hell shall not prevail against it. So atong nahibaluan nga ang church age mga kaibigan, doon na ni siya tulo ka division. Kay kini magong church mga higala, church age, gitsulti ni diri ni Paul ya sa Ephesians chapter 3 to chapter 3 1 to 6 nga hide from the beginning. Hide, gitaguan. No, bisan gani ang mga prophets sa Old Testament wa kabaluan ni. Bisan ang mga apostol wa kay baluan ni nga church. Kini namugna ning church mga higala tungod sa pagsalikway sa mga Jewish. Sa diha nga si Kristo miana sa iyahang nasod nga Israel, wala kahimot si Kristo sa iyahang mga kadugo nga mga Hudyo. Muna ang istorya. Gipakita ni Kristo ang mga milagro, nag-ayo siya sa masakiton, tanan-tanan nagbanaw siya patay, nagpakaon siya og 5,000, 4,000 ka mga tao. Tanan nga gibuhat ni Kristo, wala ni nakapahimuot sa mga religious leader during the time. Mao ni ang hinungdan nga nagtukmod nila nga ilang kasilagan si Kristo, lagi kay wala magyoy religious leader sa panahon nga nakahimo sa gibuhat ni Kristo. Muna nga kanang mga relihiyon karon, mindset gina mga higala kana yung sigig pagpangwarta. Sigig pagpangwarta ba sa gikan sa mga tao. So mo ginagyud ang purpose sa religion. Mabitaw nang naay sa tawagan niya naay makaabsin ka, naakay utang. Di ba? Sige ka, faithful kay ka, sige kag balik-balik dia sa tigom. Makaabsin kag usa, makaabsin kag katulo, bantay ka kay mamatay ka, di kay lubong sa sementeryo. Muna mga higala nga atong makita ang mindset sa gitawag og religion. Lisod oy, lisod. Luoy kay ka. So muna nga si Kristo, wala si Kristo mi gamit og religion. Because religion is only man-made, mga kaibigan. Gigamit niya ang church because church, si Kristo lang ang nagtukod og simbahan. O niya, sa diha nga si Kristo mga higala nagtukod sa simbahan, kay ang church age mga higala, nahati man sa katulo o na gitawag birth of the church. Ang birth of the church mga kaibigan, motong panahon nga si Kristo niani sa kalibutan, sulod og tulo ka tuig unom niya ka bulan. Motoy gitawag og birth of the church kay ang magtutukod naa. Niya ang membro atong higayon na 12 ra ka buok. Pagkahuman ato mga higala, birth of the church, pagkamatay ni Kristo, unya miuli siya sa langit, gisundan to mga higala sa gitawag og
apostolic era. Naunsa man yung mga apostol, mo na ni dito na siya ang mga tinun-an. Gisugo niya ang iyang mga apostol nga magwali sa maayong balita, magsugod sa Jerusalem, Judea, Samaria o sa kinatumyan sa yuta. Mo na'y sitting sa church nga gitugod ni Kristo. Dili kay magsugod sa Pilipinas, mukatag pabalik sa Jerusalem. Di na mao mga higala. Mo na'y tan-aw na to. Mo na'y gitawag na to mga higala o apostolic era. Ang gibuhat sa mga apostol, nagwali sila sa maayong balita. O niya, pagwali nila, human nila og wali, ang ilang mga giwali, ilang isulat to nila. Mo to nga pagkamatay sa mga apostol, ang gibilin sa mga apostol ngadto sa simbahan, mao ang ilang sinulat nga gitawag og New Testament. So klaro mga higala, muna ang kita, wala ta mo tuo og apostol succession. So ako mga higala, wala ko mituo og apostol succession. Kana bang apostol succession nga naman, tungod kay ang pagka-apostol mga higala, nahuman na nga opisina. Bisa ganyan nang gitawag og prophets. Apostol, sa mitawag gani kanang gitawag nila og prophets succession. Wala na mga higala. Wala na prophet succession kay ang Old Testament ang nagsulat ana mao ang mga prophets. Kanang 39 books sa Old Testament gisulat na sa mga prophets. Unya nahuman naman na. So kining opisina sa prophets nahuman na, bakante na. Ang last prophet mga higalaan mao si John the Baptist. Unya ako imong tan-awon mga higala, ato nang tan-aw kayo, ang mga apostol pod, ang mga apostol pagkamatay sa mga apostol ug nahuman nila sulat ang New Testament, ang gibilin sa mga apostol diri sa simbahan nga gitugon ni Kristo, ang sulat sa mga apostol mga kaibigan nga gitawag ni og New Testament. New Testament. Salamat dahita ni Ma'am Nisa Cañete, Ma'am Nisa Cañete, asawa ni sa akong partner nga amigo nako. So muna nga mga higala nga ang duha ka opisina sa prophets o sa apostol, bakante na siya, wala na karon. Nganong mingong matagwala? Kay ang trabaho sa prophets pagsulat sa Old Testament. Ang trabaho sa mga apostol pagsulat sa New Testament daw kay nahuman naman eh. So kung magpa-apostol ka karon, absolutely dili ka apostol sa Dios, apostol ka siyawa. Ngano man na? Ngano man na? Tungod kay ang apostol sa Ginoo nahuman na ang ilang trabaho. Paghimo og Bible. Di ba luoy kayo nang magpaka-apostol ka karon? Ngano man? Nahuman na ang Biblia mga higala. Mo bitaw na ingon ang Bible, bitaw ingon si John the Beloved. Diha sa kini bitawng tawag aning Revelation 22 na 18 to 20, 18 to 19. Nga wala nay mo dugang, wala nay mo kuha ni ining mga propesya kay unsa man gani kay dugangan og hampak. Dugangan og hampak mga higala sa Ginoo ang magdugang diha sa mga naisulat. Di ba? So muna nga klaro mga higala nga ang duha ka opisina nga apostol o prophets wala na ron. Muna nga
gitawag to og birth of the church, sunod gitawag siya mga higala og apostolic era. Ang sulod mga higala 97 AD until the present, mo na ni ang gitawag og Ephesus era mga kaibigan. Diri sa Ephesus era, diri ni ang gibinlan sa Biblia ang simbahan nga gitukod ni Kristo mga kaibigan. Oh, klaro hay lang ta ha. Mo na explanation na to. Pero unsa may nabuhat karon? Ngano nga sa atong palibot karon hindaghan lagi ning simbahan lagi. Ha. Ang daghan simbahan ron. Bisan og tinukod sa tao ko'y nagtukod. Ipangalan dayon sa ibutang dayon religion. Religion god ibutang dayon sa tumoy og church. O sana sa mga ilad karon sa atong panahon mga higala. Di ba tanan nga relihiyon karon diya sa palibot ng dalas pangalan ni Kristo. Wala gyoy relihiyon karon diha nga dili si Kristo ang ilahang gituohan, gani ang ngalan gani ni Kristo gipangalan na sa ilang pundok para daghan yung mga taong mailad ba, mailad. So mo na nga itong i-discuss mga higala para kita din sa atong panagkuyog dili ta mahimong hanging. O bitaw nang gi-challenge ta mo kamo dia naminaw namoy mga relihiyon dia. Pangutan-ano ng inyong mga leader kung asa na nagsugod ng inyong relihiyon. Asa na nagsugod. Sama sa mga Jehovah's Witness. Pangutan-an ng ilang mga ansyano. Kay mga ansyano may ilahang leader diya. Hindi mga Jehovah's Witness. Pangutan-an ganina. Unsay labot ni Terry Russell ni Jehovah. Nag-claim lang na sila nga Jehovah's Witness sila. Nang lugit lang si Terry Russell og mga bersikulo para pag-abono sa iyahang relihiyon nga gitukod. Pero ngalan og tinuod mga higala nga connection dito ni Jehovah wala oy. 1834 na sila namugna. Unsa gud tayo kalabutan ana? Gipahimoslan sa yawa pagamit ang epistles nga gihimo sa Dios mga higala. Pagkahuman og biya sa mga apostol og prophets, ang kining Bible nga gihimo sa Ginoo, gibilin niya sa ang kining Old Testament, gibilin man niya sa Israel, ang New Testament gibilin niya sa simbahan, mga kaibigan. Gibilin niya sa simbahan. Karon ang mga reliyosong kahugpungan nanguha sila sulat gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo og nagtukod sila ilang kaugalingong pundok og ilang gidaladala ang pangalan ni Kristo. Amo na mga higala ang hitabo sa atong panahon karon. Muna nga kung imong tanawon mga higala, tanan nga sikta og relihiyon karon naa sila'y lugar founder nga ilahang giila. Mao na mga kaibigan. Pero sama sa GIL, Idi Villanueva man ang nagtukod ana diri sa Pilipinas. Ang Jehovah's Witness New York City man si Terry Russell. Ang iglesia ni Manalo mga higala si Felix Manalo man na punta Santa Ana, Manila. Unsa pa ni mga relihiyon nga mga gitukod diri sa Pilipinas. Kining relihiyon mga higalang Almeida, Wendy Almeida, gipangalan pag Jesus Miracle Crusade. Mga tao ron himo ana mga kaibigan. Mo nay religion gimugna sa tao dirira sa Pilipinas. O wala man sa Pilipinas dito sa Amerika. Sama sa Mormons, Utah man ang ilahang lugar. Alliance, kining alliance mga higala Pilipinas rani. Gimugna Pasig, Manila. Sumuna nga dagang kaayo sining Kibuloy. Dirira na sa Pilipinas maunay religion. Dirira sa Pilipinas gitukod. Sayon kay na nimo ikuan. Ngano man na? Tungod kay
gipahimuslan sa yawa ang mga sulat nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan. Gipahimuslan sa yawa mga higala. Daghang kainak sa pa ni mga relihiyon nga naa dinhi. Mo claim pod nga sila kuno iya si Ginoo, pero kung imo tan-awon way connection ay. Wala. Way connection. Walay connection. Mo bitaw nang balikon ako mga higala. Kinahanglan bright ka. Bisan gining alliance wa man ni diri ra man sa Pasig, Manila, pangutan-a ilang mga pastor-pastor diya. Wala nay alam kung unsay connection nila ni Kristo. Mo ni ang hitabo. Mo nang ako nagsulti ko ninyo kay dili ta gusto nga mahimong inosenteng ignorante sa tinuod nga isgutanan sa Biblia, mga kaibigan. Nga tanawa ang sa gingon din Sa Matthew 7 mga higala, nakita na ni Kristo nga moabot yung panahon nga daghan kaayong magdala sa iyang pangalan. O gusto niya nga kining Pentecostal. Anagong Pentecostal, nagtuod ka ng Pentecostal. Duha man na sa lakabahin, Trinitarian o kining Wanes. Pentecostal mga igalawa, pangutan ang ina sa unsay connection nila ni Kristo. 1901 ra na sila ng lugwa, gikan na sila sa Presbyterians o sa mga kang John Wesley o kini si John Wesley usa na sa mga cardinals nga nagprotesta sa Katolisismo. So buti pasabot mo uli ginita dito kanang giingon din sa ni kanang ilang Pope Francis karon sa Katoliko. Nanawagan sa dito sa Singapore, matupan niya nga, hoy kamong mga relihiyon diha nga gikan sa Katoliko, pamalik na mo sa atong karaan nga simbahan. Nanawagan na, apil na sila diha kay kining Pentecostal, mga reformers man ni sila, kauban man ni sila atong 7 ka kardinal nga nagprotesta sa Katolisismo sa 15th century mga kaibigan. Muna nga nanggawa sila, nagtukod sila ilang pundok, unya gipangalan nila ni Kristo pagdisib sa mga tao, pero originally gikan sila sa Katoliko. Mubitan nang mingon ang uban nga ang original kuno nga relihiyon mao ang Katoliko. Tinuod man na kay ang Katoliko mga higala mo man ang pinakakaraan, pinakajayan nga religion owned by the Roman Emperor. Kano sa araman ni sila na ilhan nga Christian panahon na ni Constantino sa 312 AD. Gi-adapt nila ang pulong Kristyanismo. Pero kining pulong Kristyanismo mga higala gikani sa mga Baptist. Ang mga Baptist kani adto apil na si Pedro. Si Pedro mga higala mo unang pastor sa Baptist. Ilang gihurot og patay ang mga Anabaptist. Panahon pa ni Nero, panahon pa ni General Titus. Pamatyon nila ang mga Baptist. Dili nila dawaton ang pagtulunan sa Baptist. Bao ba mo nga ang pulong Christian katuluran ni gihisgutan sa Bible? Ang pulong Christian mo ni ang kantsaw o pagya sa mga tinun-an, gipagyaan sila kay pagkahuman ni Kristo o pagkabanhaw, kanunay nilang giwali si Kristo gipatay gilubong na banhaw. So ang mga tagagawas nga mga tao nga membro sa religion, kanunay man nilang madunggan nga si Kristo gipatay gilubong na banhaw, gianggaan nila ang pundok nga mga Baptist, gianggaan nila og Christian tungod sa ilahang message. Mo na nga dire sa Acts 11 tan-aw na to mga higala. Kay mutuo ta mga higala kasi Constantino officially gitawag siya, gideclare niya ang kaugalingon nga siya Christian sa tuig 312 AD, 313 o 312 AD. So mo na pizza sa pagka Kristiyano kuno sa Katoliko.
Pero before nahitabo mga higala, si Constantino pagano. Tanawa mga higala. Sa Bible, sa Acts 11:26, din niya tumabasa, mato pa din atong basahon mga higala. Ingon diri, sa dihang nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo dito sa simbahan, o gitudloan niya ang kadaghanan, ang katawhan, o sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia, o asa gikantsawan ang mga Baptist nga mga Christian sila dito sa Antioquia, mga kaibigan. Muna nga ang Kristyanismo minsahe na sa Baptist. Usara gyud ang simbahan nga gitugon ni Kristo o kana Baptist. Di ni panghambog mga hingala, giilog lang ni Constantino kanang pagpulong Christian sa panahon sa 312 AD. So muna'y officially nga pagkahibalo pagka-Kristiyano kuno ni Constantino. Kay sa mga preceding impero sa Roma, pangpatyo nila ang mga Christian nga gitawag mga Anabaptist. Gipamahog sa leon, pangpanitan, panitan ang lapalapa, padakton sa asin. Ingon ana ang gipanghimo sa uban nga mga impero sa Roma. Pero ang naitabo misamot manog kadaghan. So ang naitabo mga higala sa panahon ni Constantino nga nahimo sang emperor, mo tong ni-embrace siya sa Kristyanismo. Mo nang gipatawag niya ang mga Anabaptist nga mga Christian, o nagkristyano si Constantino. Pero human ani mga higala, gipatay niya ang mga Anabaptist gyapon o giilog niya ang titulong Christian. Muna ang pinakawilon sa tubog kalibutan ng Kristyanismo ang Katoliko. Pero nagsugod sila nga declare Christian panahon na mga higala sa 312 AD. Pero before nahitabo na mga 310, pagano sila. O bubitaw na nga imong tan-awog ayo pag-abot sa Katsila din sa Pilipinas, under tax sa koloni sa mga Spanish, mo nang ang Katoliko nakapenetrate din sa atong nasod. Mo nang nga naagig kay history. Pero magisgot ka og Baptist, ang Baptist mo gini ang simbahan nga gitugon ni Kristo. Kay wala may lain nga giisa na mo ani si Kristo raman nga maoy manluluwas, gipatay, gilubong na bana. Wa man na nausab. Wa na nausab nga mensahe mga higala. Nga ang kaluwasan diri si Kristo maoy nagbayad sa imong sala. Mo na mga higala ang atong nakita dinhi. No, kaning uban, Pentecostal. Di man si Kristo ang manluluwas ani. Ang manluluwas ni ani lahutay man. Lahutay oy. Bahay sa pagpangutan-on nimo ng ilang mga pastor, alliance. Pangutan-on nimo na unsay pagis kaluwasan si Kristo, pero kinanan mo lahutay. Ano man ang ilang hunahuna naa sila'y kabahin sa kaluwasan. Pero sa Bible mga higala, ang gitudlo sa Baptist nga si Kristo ang kaluwasan. Kung mudawat ka ni Kristo nga imong personal nga manluluwas, automatic mahilangit ka. Kay ang iyang kamatayon sa krus mo'y kumplitong bayad sa imong mga sala, mga kaibigan. Wala may laing nagpakamatay sa krus para sa imong sala o sa akong sala, si Kristo raman. Mobit ang siya gipatay para pagluwas sa tanang mutuon niya. Muna ang mensahe sa Baptist, mauna ang landmark sa Baptist, mauna ang wali sa Baptist nga kaniadto nailhan silang Kristiyano kay ang ilang gituboy si Kristo. Muna mga higalang atong iklaro diri. Kining SDA, ang SDA mga higala, 1834 na sila na organize nga sa religion. Pero gikan gyapon sila sa mga reformers gyapon sila, mga kaibigan. Gikan sa mga reformers. Ang 7 ka kardinal mihawa sa Katoliko,
formulit og nagkalain-laing mga pundok. Mo na nga migdaghan ang relihiyon sa tung palibot nga kung imong tan-awon karon naingon nagnamaligya og kini ba nga suka. Naingon na og namaligya og sari-sari store. Nya nagdala og church mga kaibigan. So sa atong panahon karon, kung wala kay makuting pagtuon sa Biblia, malimbungan ka. Malimbungan ka. Muna nga diri sa atong programang What the Bible Says, tagaan gid ta mo og saktong info mahitungod sa history o sa doktrina sa Biblia mga kaibigan. Okay, katubitang tao nga nag-ingon ako siya nga nagpaminaw siya sa akong tong programa din Gibawala na sa iyang iyang leader. Ingon na siya nga ingon ang iyang leader nga ayaw na gyud paminaw ni Pastor Iramis. Kay malingla ka. Ngano man na nahadlok sila nga ang mga tao makakita sa kamaturan. Ngano man na bisan sila mismo wa kasayod kung asa nagsugod ang ilang pundok. Pero mangutana ka nako, Pastor Iramis, asa man nagsugod ang baptist? Ay, klaro sa Bible, Matthew chapter 3 verse 1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. So, Baptist nagsugod sa Jerusalem, sa Judea. O si Kristo gani, dito nagpailalom sa iyang bautismo, mga higala. Muna nga pagtukod ni Kristo sa iyahang pundok, ang giinganlan niya church, Baptist ang identity ato kay lagi didto man si Kristo nagpailalom sa bautismo ni John the Baptist. Kasimpol ana. Mathematics mga higala nganong maglisod-lisod man ka. Klaro man na, di man na pwedeng laksion nimo sa Biblia kay naa man na nakabahin naman na sa Biblia. Diba? Muna ang igong lig-on nga baruganan mga higala sa Baptist. Muna kaning ubang mga Baptist diri nga inuna to namalhin sa alliance mo na mga Baptist nga way buot. Di ba? Naga ito'y pastor kuno to siya. Unya, nakaasawag alliance, nag-alliance na po. Ano na, way buot mga higala. Way buot na, kanang Baptist, unya, timbalik alliance, so itawag ni mga, way buot na. Kuwang na og tabyog mga higala. Kuwang na og study sa Biblia og history. Kanang Baptist nga mubalik SDA, wanay buot. Kanang Baptist nga mubalik Jehovah's Witness, wanay buot. Ngano man na? Kay kung sakto na siyang buot, di niya ibaylo ang pundok ang gitukod ni Kristo sa nitinukod lamang og tao mga higala. Klaro ana ka sa bangka nga gitukod ni Kristo, hingbalin ka atong tinukod sa tao. So may tawag ni mo ana, tarong na ikagbuot ana. Ilihoy. Ang mga apostolis mga higala bautismado ni John the Baptist. Ang nagbautismo sa mga apostol si John the Baptist. So ang grupo ni Kristo legitimo nga nagbautismo Baptist. So muna nga ako mayingon ko Baptist man gyud si Kristo pero dili gyud na makaluwas ang Baptist. Ang manuluwas ani sa Baptist ang nagtukod sa Baptist si Kristo. Muna mga higala nga to ang pag-study din sa kamatuoran. Muna nga ingon ang angel of the Lord sa Matthew chapter 1 verse 21. Giingnan niya si Jose nga manganak og batang lalaki si Maria kuno pagatawgon nimo Hesus kay luwason niya ang katawhan sa ilang mga sala. So muna nga diri sa ato ang manuluwas ginamo mga higala si Kristo. Muna nga giduso ginamo kanunay nga dawata si Kristo nga imong manuluwas. Kay once nga dawato nimo si Kristo nga imong manuluwas, ang Biblia nagasulti nga makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Muna mingon ang Bible mga higala diha sa Juan 3 kapitulo 16. Kay gumupag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod diha na gihatag niyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mutuo ka na di na malaglag kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So ang kaluwasan namo mao si Kristo. Pag naa kay Kristo sa kinabuhi mamatay ka mahilangit ka. Pero kung
walay Kristo sa imong kinabuhi, bisan pag-asa ka na membro nga tinuhan, impyerno ka. Ngano man na? Kay ang basihan diri sa church age, mga higala, ang imong pagpanag-iyag manuluwas sa imong kinabuhi, mga higala. Kung wala kay manuluwas, impyerno ka. Ha? Si tawag nimo impyerno ka. Basta wala kay manuluwas, bisan pag nagdubli-dubli ang imong relihiyon. Tanang relihiyon imo nang gipamimruhan. Pero kung wala gyud kay Kristo sa imong kinabuhi, maimpyerno ka. Maunay gitug-an sa Biblia. Pero kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, mailhilangit ka, mga higala. Kay si Kristo ang dalan paingon sa langit. Muna nga diri sa atong panagkuyog, mga higala, ato ging isaysay ninyo ang tinuod nga isgutanan sa Biblia. Ang church, mga higala, dili sa makaluwas. Kay ang church, mga higala, pundok ra sa mga nangaluwas. Ang manluwas nila, mao ang nagtukod sa iglesia. Atong basahon na, tawa Acts. Napatay 6 minutes, mga higala. Okay, kung diri, mga higala, Acts chapter 2 verse 47. Tawa ha? Ato gining i-discuss kay ang mga relihiyon, mga higala, gina-promote nila ang ilang pundok para kuno sa kaluwasan nimo. Pero maglibog ka, namimro na ka sa maong pundok, naghatag na ka, nabautismohan na ka, pero ang bottom line sa ilang istorya, lahutay para maluwas. Pero sa intro pa lang, muingon siya nga kining relihiyon mao ni ang makaluwas, mao ni ang manuluwas. Pero sa diha nga mamimro na ka, unsay ingon nila sa to panaluwas na untaga kay namimro na ko kadiha. Pero nganong muingon pa man sila nga mulahutay aron maluwas. Mao na, mga higala, ang teaching sa mga reliyosong kaugpungan. Na diri, mga higala, sa ato ang panagkuy sa What the Bible Says, prangkahan tao sos kausarat na mabuhi sa kalibutan o anay ribansin ani. Unya magbinayot patag wali din sa pulong sa Ginoo. Binuang ni dako, mga higala. Ingon diri, mga higala, sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 47. Ingon diri, gidaig nila ang Dios o kahimutan sila sa katawhan o sa matagad lang gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. Sa English, mga higala, kung basahon para klaro unsay giingon diri, Acts 2:47. Mao nang dili makaluwas ang simbahan, kay ang simbahan pundok ra sa mga taong nangaluwas. Okay, ingon diri, mga higala, sa Acts 2:47. Mao ni gibarugan sa Tempulis Baptist. Mao na nga ang Tempulis Baptist diri sa Hingog City, mao'y original nga Baptist. Kay watay gitabir-kabiran din daghan namang nagwali din mga Baptist, pero nagsulti ba mahitungod sa akong giwali? Wala, mga higala, nga naman mga bayot ni mga tawhana, mga higala, mahadlok sila mo istorya sa kamaturan, mga higala. Pero kita mo sulti tas tinuod ka sa ragot na mabuhi sa kalibutan, wala gyud ribansin ani. Ingon diri, mga higala, Acts 2:47. Ingon siya, praising God. Akong basahon na. Ingon diri, praising God and having with favor with all the people. And the Lord could be saved. Unsay gidugang sa simbahan, ang mga tao nga nangaluwas, kadto daing maluwas, idugang sa simbahan. Dili kay mosulod sa simbahan para maluwas. Usa na kabinuang programa sa mga reliyosong kahugpungan sa atong panahon karon, mga higala. Maunay kalainan sa teaching sa religion o sa church nga iya sa Ginoo. Ang tudlo sa relihiyon, bisa nakalain-lain ng ilahang mga gitawag nato mga ilag pangalan, apa naay one common denominator sa ilang teaching nga mulahutay para maluwas. Pero ang simbahan nga gitugon ni Kristo, nag-claim na, naluwas na tungod sa gibuhat ni Jesucristo dito sa Krus Kalbaryo. Ang ilang kaluwasan nakasentro sa sakripisyo ni Kristo Jesus dito sa Krus Kalbaryo.
O kana maoy giwali sa Temple Baptist diri sa atong lugar mga kaibigan. O nang kita ang original nga Baptist, nagwali kita tukma sa pulong sa Dios mga kaibigan. Diri ako taman sa ngalan ni Jesus Christ nga Nazareton. Gipatay gilubong na banhaw sa ngalan sa atong Region Brother Consultant si Dr. Ronnie Guapo Maniwan, atong piloto sa Pikas Lawak si DJ Ken, o atong station manager si Ma'am Heather Rodriguez de Lara. Inyong ubos nga sao puhilain, Pastor Robin Iramis, maraming dumisad kaninyo nga ang pagyugma sa pulong sa Dios mao pagyugma sa kinabuhi, apan ang pagsalikway niini mao'y paghigugma sa kamatayon. May hapon ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.